Good day mga ka-farm. Ngayong araw po ay update ko lang po kayo dito sa ating 8 months old na Lakatan Plantation. Nag 8 months na po talaga kasi. So as I have told you long ago ay mag-update po tayo dito palagi kung ano yung kalagayan ng ating Lakatan Plantation. At the age of 8 months po, ipapakita na po natin sa inyo talaga. So ito na po yung kalagayan ng ating 8 months old na Lakatan. May mga dahon na kailangan nang makuha dahil sa sigatoka, pero hindi po natin puspusang binigyan ng pansin muna yan sa ngayon kasi nga more or less more talaga yung sunny season dito. So yun po, kahit na hindi mo na makuha yan okay lang kasi more sa sunny season na at mayroon tayong unang lumabas dito na bunga niya. Ito yung sinasabi nating alpha fruit niya po. Palagay ko ay aabutin po siya ng 7 hands. 7 hands lang talaga kasi hindi po kalakihan yung puno. Dahil sa sinasabi natin sa inyo dati na tawag yun, stresses na dinaanan. Pero hindi lang po ito yung magbubunga. Punta po tayo dun sa end part po nito, area nito. Mayroon dun talagang malapit na rin lumabas yung mga bunga, mga kalakatan, mga kaagri. Ipapakita lang natin sa inyo kasi ito yung ligaya natin as farmers na magbubunga na talaga yung ating saging. Ito po yung isa, yan po, tingnan ninyo, plug leaf po yan. Ang susunod po yan ay bunga na rin. Ito yung problema natin sa ngayon, yung tubig. Panalangin natin baka mamaya ay babagsak na rin yung ulan. Sana nga po hindi po gaya din sa Mindanao area palaging bumabagsak yung ulan dyan, so hindi pa nila problema yung tubig. Pero dito sa atin po medyo hikahos sa tubig na, pero feel ko po babagsak pa yung ulan, magkaroon pa tayo ng ulan dito, so hindi natin muna problemahin yan. Ito na po yung isa, palabas na po talaga yung puso dun sa tuktok nya. Kung makikita nyo yan po, kulay violet na yan, palabas na po talaga yung kanyang puso nito. Sana ba nagtatago hindi siya kita parang dito lang yan po ayan, palabas na po yung bunga niya talaga. Okay, ayaw magpakita. Sige, okay lang muna yan. At ito rin isa po susunod din ay pag-lift na kasi umikli na po yung dahon. Magkakabunga na rin yan. Yan na po yung kalagayan ng ating 8 months na area dito. Sabi po natin sa inyo dati, kahit mag 7 months old po ay pwedeng lumabas yung kanyang bunga pagpuspusan sa paglaki yung ating mga puno ng ating lakatan. So hindi po tayo nabigo. Sabi ko nga baka abutin pa talaga ng March bago lumabas yung unang bunga. Pero ngayon ay nasa third week of February na tayo, ay lumabas po yung bunga. So tubig lang po talaga yung kulang. Yung nakita nating ano niya, need full niya talaga. Need talaga tubig. So wala tayong masabi mga kaagri. Talagang naabot na rin natin yung expectation natin na within 7, 8, 9, 10 months ay magkakabunga yung ating lakatan. Pero timing na po, papunta na po talaga ng summer season. Sabi ng ating pag-asa, habang may pag-asa okay pa naman na magkaroon po tayo ng La Nina ngayong first quarter. Pero hindi po kasi tumama dito sa amin, mostly Mindanao area at Eastern Visayas lang at Northern Luzon. So dito sa amin sa Western Visayas medyo kulang po talaga yung ulan. Nagkaroon tayo ng first na bagyo doon naman po sa West Philippine Sea area na, kaya Palawan area lang po ang may ulan. Pero dito po sa amin hikahos pa rin, kulang pa rin yung ulan mga kaagri. So ito ginagawa natin mga kalakatan dito, nagdidilig tayo sa umaga sa kanyang puno kahit balde-balde lang, especially po sa may mga bunga na at malapit nang lumabas yung bunga, nagdidilig po tayo para at least makatulong sa kanila na mahigupin pa rin. Even though nagtry tayong maghukay sa mga kanal, mayroon pa naman pong moisture.
Kaya sa umaga, maganda po yung itsura nila sa umaga, pero pag hapon po medyo makikita natin na may konti na silang stress dahil sa kulang po sa tubig. Pero ito may bunga po, sisikapin nating magawa po niya ito ng tama. Kasi pag walang ulan, magbibigay tayo ng pandilig sa kanila kahit paano po ay talagang lalaki yung bunga niya. Siguro mga 2 days from now ay magbabaging na tayo niyan. Kasi need na rin ibaging yan. We will see kung ano magiging next na steps natin dyan mga langga, mga ka-agri. And then, libot ko rin kayo dito sa ilalim area. Ano na ba itsura sa ating expansion, mga extended area. Ito po medyo matagal-tagal pa lumabas yung kanyang flag leaf. Ito yung ano ko, binabantayan ko. Pwede siyang magbunga na rin mga next 2 weeks from now. At yung isang puno pa po dito, ito po. Pwedeng susunod dyan ay last at bago mag flag leaf. Yun. So tour tayo dito. Ito po yung ating area dito. Yan na po sila kaagaki. Yan na po sila. Sila po ay papasok na po ng 4 months. 4 months inyap. Ganyan na po sila kalaki. Tubig rin talaga yung kulang. Ito yung kanilang itsura po dito, mga ka-agri. Ito yung second area ng ating expansion. Dito sa ilalim pa more, ito po yung ating third na ginawang expansion. Ito po dito nasa 3 months, magrapit ng mag 3 months. Ito po yung itsura nila, 3 months and a half. Yan po mga ka-agri, yan na sila kalaki. Kulang lang talaga tubig Yung next natin doon sa kabila, yun doon nung December mag 2 months na sana, kaso lang walang ulan. At least buhay po sila, at least buhay. Nagdilig po dati tayo, kumuha pa tayo ng tubig dito. Mayroon pang kunting tubig dito sa lalim. Yan po. Kaso lang magbabaldi-baldi tayo. Wala pa tayong nabiling tawag doon, power sprayer, wala pang budget talaga. So mano-mano talaga mga langga. Yung awa ng Lord yung ating hinihintay. Pag walang ulan, di walang ulan. Pag umulan, di thank you. Yun lang po talaga yung pwede nating magawa. Dasal-dasal lang. Pasasaan ba't kung hindi mapalad talaga yung unang expansion na itinanim natin, dito sa second expansion makakatanggap na sila. Bago kasi ito magbunga magkaroon muna ng maraming ulan. Ditong area nito. At dito, at to sa third. So yung unang tanim natin ang medyo hikaws talaga sa tubig sa kanilang time na magbubunga. Pero sikapin po natin na gawa ng paraan yan. If ever na andyan na talaga yan mga langga. So yun, ang ginagawa po kasi natin sa ngayon ay naglilinis tayo din sa magiging next na area na tataniman natin, kasi walang mangyayari po talaga pag ito nagkabunga na dito or hindi man sila magkakabunga yung suckers niya. Pag dumating po yung ulan, May, June, April, May, June, talagang kukunin natin yung suckers. Magsasacrificial po talaga for expansion. Yung ditong area, huwag na natin sadong habulin na magkakaroon ng pakagandang bunga. Importante po, mayroon silang mga malulusog na sabwal para po may itatanim po tayo dito sa taas. Pakita natin sa inyo yung area. Inumpisa natin linisan yan dito Medyo malapad pa yan dito. Baka taniman pa ito ng 150 to 200 na puno. Nako, okay na yun. At least, ito po. Ito po yung area. Kanyang umaga yan, nagtabas po tayo dyan sa taas. Hanggang dun sa dulo. At saka inaapuyan na natin yung ibang medyo pwede nang maapuyan. Ikatlong araw ko nang gagawin yan hanggang dun sa dulo. Na pinapasok natin dyan sa ilalim. Pinuputol yung puno na malapit talaga dito sa ilalim kasi matataas yung puno. Hindi po kasi maganda pag hindi sila tatamaan ng sinag ng araw. Kaya talagang inano natin dyan. Pinutol natin yung mga puno dyan na hindi naman masyadong ganun ka-needful. So yung mga nangyayari po ito sa ilalim, lilinisin lahat yan dito hanggang sa dulo. At maglalagay na naman tayo ng linsa para alam natin kung saan tatama na naman yung mga part na bubutasan natin para pagtamnan. Mahaba po ito, mas mahaba pa kasi dito hanggang sa dulo. So estimate po natin papasukin ng 200 ka puno dito
So malaking bagay po pag madagdagan ng 200 na puno itong ating area dito sa ilalim. So hindi ko alam kung kailan ba ito matatamnan. Yung ginagawa po natin, baka buti pa ito ng 2 months dito bago matamnan uli, or 3 months bago matamnan uli. Ang gagawin po natin talaga ay lilinisin as early. Lilinisin na lang kaagad as early at bubutasan na lang as early para kung kailan po darating yung ulan at maganda yung panahon na magiging time na talagang mag-expand, matatamnan na ito. Staking, butas, at saka i-ready na lang talaga ito para sa tanim. At so kung mga may i-rehab tayong mga kanal-kanal doon mula dito sa paligid, magre-rehab na lang po talaga, agapan na lang talaga sa maaga para po pagdating ng tamang panahon na hindi na masyado tayong mahihirapan pagdating nun. Kasi pag hindi po natin unahan yung trabaho natin, sabi natin ang haba ng panahong gugugulin, walang mangyayari. Dapat mindset natin, focus lang talaga sa trabaho natin. Kaya po dito dati, inabot ako ng 3 hanggang 4 na buwan sa kakalinis dito dahil sa daming malalaking puno dito. Pero glad to tell you, ngayon ito na ang makikita natin, puro na saging. Dati puro lang ito kahoy na wala namang silbi, hindi naman magagamit, wala rin. So ngayon puro na sa saging. So talagang may future na mga ka-agri pag ganito na yung makikita natin palagi sa araw-araw. May hihintayin talaga tayo pag may itinanim po, may talagang may aanihin po tayo talaga pagdating ng araw. So maraming salamat po, hanggang dito na lang po muna. Nag-update na lang po tayo ng ating 8 months old na lakatan. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV, maraming salamat. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. God bless us all. Maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, sa ating mga avid fans na sumusunod ng ating mga video. Hanggang sa muli!